Yo! What's up mga boss? So magandang araw sa lahat. So for today's video nga pala, let's talk about AI. Gagawa tayo ng isang mini tutorial on how to use AI in your daily lives. So if ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Roger Silvido at isa akong negosyante. So kung nasubaybayan niyo po yung career ko po sa pagbablog, okay? So siguro mga 6 months na ako na gumagawa ng mga videos, di ba? Isa sa challenges namin bilang isang negosyante is yung ma-maximize namin yung oras namin to create videos, to manage our business, and then meron pa tayong mga personal na mga buhay, di ba? So kaya I think of a way on how to shorten the process, on how to, alam mo yun, yung mapadali namin yung buhay namin sa pagbablog. Kasi po, as businessman, sobrang hektik yung oras namin. Ngayon, meron pa kaming ginagawa na vlogging, which is very useful naman sa business namin. So, nag-isip ako ng paraan kung paano ko siya ma-instill or masama sa lifestyle ko yung vlogging na hindi siya nakaka-apekto sa business namin, sa personal life ko, di ba? So, one way to do that is to make it simple. So, ngayon mga boss, nag-isip ako ng paraan, ginawa ko na lahat. If you will go back sa mga previous kong mga videos, makikita nyo po yung struggles ko, makikita nyo po yung improvement ng mga ginagawa kong video. So all of those are the product of my tinitesting ko po kung ano yung mas madali para sa akin, yung comfortable ako. Dati gumagamit ako ng DSLR until such time na gumamit ako ng mga cellphone. Challenging din yun kasi medyo mabigat yung video niya. So isa yan sa problema ko din. Kaya humahanap ako ng ways on how to shorten the preparation, production, and then yung pag-edit mismo ng video. So today, I will share kung ano yung ginagawa ko para ma-shorten ko yung process sa pag-i-edit ng videos. So ngayon mga boss, ginagamit ko po yung AI to help me create my videos. So, 'di ba, other people will complain or other people will tell you that it's very dangerous daw yung improvement na nangyayari about AI. But right now, ipapakita ko sa iyo kung gaano ka-useful yung AI para sa akin. I will share some, especially sa content creation. Kasi this video nga pala is in response with my friend. Shout out kay kasosyong Teo Mark. So, nag-post siya sa group namin na meron na ba daw software or tool na pwedeng gamitin para mapadali yung process sa video editing. Ngayon, punta tayo sa tool na ginagamit ko, sa AI na ginagamit ko to shorten the process of editing. If meron na kayong idea or meron na kayong experience sa pag-i-edit ng video, masalimuot po talaga ang pag-i-edit ng video. Okay? Frame by frame, di ba? Alam natin yun. Time consuming siya. Minsan, aabutin ka ng 3 hours, 5 hours, ganun. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung process ko on how to edit my video. So, ngayon, nagre-record ako and then I will use it para mag-edit ng video. So yun guys, mag-record tayo. Papakita ko sa inyo yung whole process. Okay? Glimpse lang pala. At least meron lang kayong idea. So right now, nakagawa na ako ng video, di ba? Kanina yung pinakita ko sa inyo. Na-transfer ko na siya sa computer ko. So ito yun, yung 4. So yung ginagamit ko pala na software ngayon is sa pag-edit ha. Yung ginagamit ko is CapCut tsaka Filmora. Si Filmora, nabili ko siya more or less mga 2K lifetime price. Yung CapCut naman is monthly. Okay, so ipapakita ko sa inyo paano ko ginagamit yung AI para mapadali yung pag-edit ko ng video. Unang-una guys, sa heavy editing talaga, Filmora yung ginagamit ko. Open tayo ng Filmora. If gusto nyo mag-avail ng Filmora, I think meron pang meron pang offer sa Filmora na one-time payment lang siya. Mura lang, okay? Mga 2 to 3K, mga ganon. Hindi lang ako sure. Okay? So, create tayo ng new project. Almost the same lang to sa sa CapCut. Pero dati pa kasi nung hindi pa ako gumagamit ng CapCut, Filmora talaga yung ginagamit ko kasi siya, lightweight. Yung laptop ko, naka RTX 3050 lang to. Kaya hindi siya pwede sa mga heavy editing talaga, yung mabibigat na software. Ito yung interface ng Filmora. Ganun lang din.
open tayo ng videos. Okay, ito yung ginawa ko kanina. Naka-apat na take ako kanina. Make sure na depende sa iyo kung ano yung gusto mong resolution or settings ng video mo. So, ngayon, yung by default, 1920 by 1080p yung 30 fps yung settings ko ngayon. Okay? So, kung napansin nyo guys, aabot siya ng ito, 12.13 minutes. So, yung ginagawa ko, ito yung isa sa pinakagusto ko sa software na to. Pakinggan natin. Ang dami kong stop dyan. Diba? Ang daming mali dyan. Tapos, at some point, paggagawa tayo ng content, hindi naman yan diretsahan talaga kasi we are just starting pa, hindi pa natin gamay, hindi pa tayo expert sa paggawa talaga ng content. Dati, meron akong piniprepare na script pero parang hindi siya normal na yun. Kaya ngayon kung meron akong naisip na i-content, gusto ko siya, natural na lalabas sa akin. Kaya marami akong mali. Okay, so check natin. Diba? Dami pa. So ang pala nito guys, pinaka-technique talaga nito is dapat maganda yung quality ng audio mo. So kanina hindi ako nakagamit kasi ng microphone ito. Kaya parang sabog yung audio, pero at least mapakita ko lang sa inyo kung ano yung ginagawa ko. Basta tandaan nyo guys, nasa 12 minutes and 13 seconds yung apat na video. Okay, so yung ginagawa ko ito, gumagamit ako ng AI. Ito yung sekreto ko guys. Tapos right click, tapos makikita nyo dito merong smart edit tool. Okay, merong AI text-based editing, silence detection, scene detection, color match. Yung pinakagusto ko na feature niya is silence detection. Tapos, pwede mo meron siyang volume threshold, meron siyang settings. Depende sa'yo. So, sa akin na gumagana sa akin is ito, 35%, tapos minimum duration niya is 0.5, softening buffer is 0.1 second. So, ito ata yung minimum duration is parang meron siyang criteria na bago niya i-remove, dapat ma-meet niya yung criteria. Kunwari, within 0.5 seconds, tapos walang audio, so consider mo yan as pwede na siyang i-remove. Check nyo guys, 12 minutes and 13 seconds. Okay, so analyze natin. Analyze. Diba? Ang dali lang. Diba? Kita nyo yan. Automatic na auto-cut siya. Diba? So, tapos, click natin yung finish. So, ngayon, makikita natin na pa siya. Umabot siya ng 15 minutes kasi merong gap dito. So, di ba apat na video to? So, usog lang natin yan. Pakita ko lang sa inyo madalian. Ganito yung mag-edit ako. So, naging 11.26, di ba? So, pag manual mo yan na nire-remove, sobrang tagal. 'Di ba? So, ito rin, ganun din yung process. Silence detection, tapos analyze, 'di ba? Check niyo yan, ilang minutes lang yan. Finish. Okay, so usog mo rin, ganun lang. Tapos, I think sa Adobe Premiere Pro, yung paid version, meron ng ganito eh. Meron akong editor din in-house namin sa business namin. Pero hindi ko siya pinapa-edit sa videos ko kasi lang to eh. Nasa trial and error pa ako. And then, gusto ko munang ako mismo, dapat marunong ako. So, sa kanya, focus siya sa business content namin. 'Di ba guys, kita nyo, ang dali lang. So, 'di ba 12 minutes yung kanina, ngayon nasa 9 minutes na lang. Kung manual mo yun na ini-edit, nako, aabutin ka ng ilang oras. So, 'di ba? Ito yung AI. So, 9 minutes and 6 seconds na lang. So, pinapalaki ko siya, tapos papakinggan ko. Tapos I will remove yung scene na ayaw ko siyang isama. Example lang yan. 'Di ba parang parang normal lang siya. 'Di ba dito, i-remove ko to. Kita nyo yan? Dali lang. Remove ko yan. Di ba? Kita nyo, ang dami kong mali. So, minsan, di ba, kung nanonood kayo ng vlog ko, or hindi pa, di ba? Dapat yung panoorin yung vlog ko kasi madaming doon eh. Maraming bloopers. Okay, so, minsan nagkakamali. Minsan, hindi siya proper yung pagka-cut niya. Kailangan yung malaman yung proper settings ng pag AutoCAD. Kayo mismo yung mag-analyze niyan. Pwede niyo kopyahin yung settings ko. Naman yan eh. Share ko naman yan sa inyo. So, pwede niyo yang kopyahin. At least meron kayong basis. Tapos improve niyo lang kung ano yung pinaka-fit talaga sa
quality ng audio nyo, sa video nyo, di ba? Di ba? Kita niyan. Delete na lang, automatic na lang delete niyan. Ganun lang. Ganun lang sa akin. Tapos, pwede mo yang iusog dito. Kita nyo yan? Pwede pa yung ma-edit. Okay, tapos automatic siya na mag-adjust. Same din dito sa pinakadulo. So, yan yung sikreto ko, guys. Kaya, kahit na mag-shoot ako ng 30 minutes, at least, ano siya, yung sa, ano kasi nito yung post-processing, yan yung pinaka-challenging sa pag-i-edit ng video. So, after that, once na ma-edit ko na yan, okay, kunwari, na-save ko na yan. Kunwari lang to papakita ko pa sa inyo yung isa kong strategy. Kasi, dito sa CapCut, meron na silang AI na for captions. Pero, so by the way, ginagamit ko lang yung CapCut pala for captions. Diba? Kung nakikita nyo yung mga videos ko, merong mga captions yan. So, yung captions naman, yan yung tutulong sa content ko para mas clear siya. So, papakita ko sa inyo yung madalian na function naman ng CapCut para sa akin. Ito pala yung CapCut, diba? Kita nyo yan? Yan yung CapCut na. So, nagbabayad ako dito, mga 300 plus. So, ito yung last na content ko. Ginawa ko siya sa Filmora. Yung captions niya, ginawa ko sa CapCut. So, yung CapCut ko lang talaga is for ano lang to for captions. So, parang sayang. I already coordinated with Filmora admins, and then I already suggested to have a Filipino language na captions. Kasi right now, hindi pa included yung Filipino language. Okay? So, kita ko sa inyo, ganito lang, mabilisan. So, drag and drop ko dito. Ang kagandahan sa CapCut, madali lang din siyang gamitin. Almost the same sa Filmora. Okay? So, after that, click mo tong caption. So, dito, kagandahan sa naman, sa CapCut, meron silang Filipino language. Yung mga Tagalog, kasi yung content ko, Tagalog siya So, ito yung nagustuhan ko. Diba? Kita niyo yan. Generate captions. Mabilisan lang siya. I think aabot siya ng siguro mga max na yung 1 minute. Ito, nag-generate na siya. Diba? Tapos, edit mo na lang. Diba? Ang dali lang. AI generated po yan. So, all you have to do is to edit na lang yung positioning, yung feeling. Diba? Ito, kita nyo yan. Edit mo na lang yan. Tapos yung positioning niya, dyan, gusto ko dyan. So, pwede mo yung i-edit, diba? Gusto mo, ano yung spelling na gusto mong ipakita. So, ganun lang. Diba? Mabilisan lang. Dito naman sa, dito sa Filmora, sa ngayon, wala pa Meron sila mostly English. So, dito, Smart Edit Tool. Ito yung sa kanila. Caption. Ito yung sa kanila. Ang dami na ding AI na ngayon. Mostly talaga sa mga big companies ngayon, ginagamit talaga nila yung AI. So, ikaw boss na if you are watching my video right now, dapat ma-integrate mo yung AI talaga sa life. Huwag kang matakot na gumamit ng AI. Siguro hindi mo lang alam paano siya gamitin. Dapat mo yung gamitin. So, ito pala, speech to text. So, dito, check natin baka meron na yung Filipino. Sa ngayon, wala pa wala pa. Pero nag-suggest na ako sa kanila. So, kung meron na, naku, bye-bye na talaga, CapCut. So, ito yung mga primary nila. Okay din naman dito. Kung kung meron lang talaga, mabilisan lang din. Dali lang yan. Di ba? So, actually, pwede ko naman siyang i-manual edit talaga. Pero, mas ako doon sa CapCut. Bahala na kahit na magbayad ako ng 290 ba yun? Plus, ganun. At least, malaki yung na-save ko na oras, di ba? I think, yun lang naman yung pinaka-importante sa ipapakita ko sa inyo, guys. Okay? So, salamat pala sa, sa nag-watch ng video na to. And then, sana ma-share nyo naman. Baka makatulong sa kanila, di ba? Yun nga pala, ito yung website namin for WorkSmart.ph. Promote ko na lang pala to kasi you are watching my video right now. Soon, meron akong i-release. Actually, live na to, yung AI din namin. Sana share nyo rin yung video na ginawa ko ngayon. Baka maraming matulungan, di ba, in the future. Okay, so yun lang po. Join sana kayo dito sa namin, sa ginawa kong community sa Facebook. Okay, so welcome tayo dito lahat. Open to sa lahat ng mga negosyante or gustong magnegosyo. It's a form of networking na din na makipag-collaborate sa ibang klaseng negosyo, di ba? Yun lang po. Sana nakatulong to sa inyo. And then, always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!